Sa sining daw makikita ang kultura at katauhan ng isang bansa. Isa raw ito sa mga palatandaan na sibilisado ang isang lahi. Sa sining, nagkakaroon ng pagkakataong magtipon-tipon ang mga tao. At saan pa nga ba nila sama-samang mapapanood ang kinagigiliwan nilang mga palabas kundi sa teatro? Ngunit tulad ng kanilang mga ipinalalabas, makulay, masalimuot at malungkot din ang kwento ng mga teatro sa Pilipinas. Dati ay sila ang pangunahing lugar ng aliw. Ngayon, tila nabaon na ang mga ito sa limot. Malayo na sa dating itsura nito ang Manila Grand Opera House. Ngayon, moderno, maingay at wala na itong bakas ng nakaraan. Noong panahon ng mga Amerikano, isa itong prestigyosong lugar. It's known as the theater with a history. Ayun yung sinasabi kong perform namin sa club. Tandang-tanda pa raw ni Ginoong Leo La Forteza kung gaano kakisig ang opera house noong araw. Dati siyang tanyag na dancer sa entablado. Kapag nakapagtatanghal ka raw sa Manila Grand Opera House, sikat ka. Myself and my sister, Lily Enlio ang aming pangalan ng team namin. Lily Enlio La Forteza, no? Sensational dance team. Nag-develop kami pareho ng different feeling from the other theater, Clover Theater. Kasi nga higher class ito kung talagang tutugunin nyo. Oy, narito na tayo sa opera house. Parang ganun ba ang feeling mo? Malaki ang kanyang paghihinayang na hindi napanatili ang makasaysayang lugar na ito. Ang dating tanghalan kasi, ngayoy bar na. Nawala ngayon Manila Grand Opera House, pero nakaka-entertain kami ng tao. Si Herman Moreno o Kuya Germs ay isa sa mga nakilala dahil sa teatro. Nagsimula siya bilang janitor sa Clover Theater. I was a janitor, then nag-aser ako, nagportero ako, nagtakilyero ako. Nanghihinayang siya na hindi naalagaan ang Clover Theater. Manila College na ito ngayon. Malaki raw ang naiambag sa sining at kasaysayan ng Clover Theater. Sa pintuan pa lang noon ng naturang teatro, mamamangha ka na. Napakalayo na. Dahil hindi mo na makita yung talagang face ng theater. No? Although, this is the corner. Itong corner, papabilog itong ganyan, ano? Parang up moon. Ano? And then this is the lobby of the theater. Pero wala na ang pintuang nagbubukas para sa mga manonood. Wala nang bahid ng istruktura ng Clover Theater na makikita sa kolehiyo ngayon. Si Lola Alice, tindera ng sigarilyo. Siya na lamang ang tanging alaala ng Clover na natitira sa lugar na yon. Si Kuya Germs, naalala niyo pa si Kuya Germs? Germs, sorry, malabo na mata ko ha. Naalala pa kita nung sinabi niyo sa akin, hindi, baba mo ang paa mo, magwawalis ako. Diba? Tapos, parang isang maliit na reunion ng mga tunay na nakakikilala sa Clover ang kanilang pagtatagpo. Wala nang pelikula po. Salamat po sa inyo. So, itong pinakamahabang na to, talye, yan ang Rizal Avenue or Avenida Rizal. So, in this side, nandiyan dyan ang Ideal Theater. Ayon kay Kuya Germs, napakaraming teatro noon sa kalye ng Rizal Avenue. Hile-hilera raw ang mga lugar na may palabas sa entablado. Wala pa ito Wala pa itong LRT. Wala pa yan. Kaya maliwanag, ano. And then pag nakita mo yung mga theaters nga, you see the dancing lights ng pangalan. Well, Mayor Atienza, meron din siyang... Sarado na ang kalye at ginawang park ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Ginawa na lang itong pasyalan. Like itong Avenida, hindi namin dito kinlose namin to sa pedestrian para makita uli nila yung dating ganda. Gawa ng modernisasyon, sa pagsulputan ng mga panibagong pasyalan, sinehan, pati na rin ang telebisyon, tila nakaligtaan na rin ng tao na gawing libangan ang teatro. Ipinaglalaban ng Heritage Conservation Society ang pangangalaga sa mga lumang istruktura ng ating bansa. Napakahalaga raw kasi ng ating nakaraan. Sana'y maayos natin yan at mapangalagaan natin yan para bang inaayos rin natin o binibigyan natin ng kahalagahan ang isang aspeto ng ating kasaysayan. Ayon sa kanila, tuwing ginigiba natin ang mga makasaysayang gusali, para rin natin binubura ang makulay na bahagi ng kwento ng ating bansa. They don't really know about the importance of these things, so they don't restore them.
And instead of restoring them, they demolish them, thinking that they are doing something modern and progressive. Hindi raw gusto ng gobyerno na gibain ang mga matatandang gusali, pero kulang daw sila sa pondo para pangalagaan ang mga ito. Ang kalye ng Eskolta, dati ring sentro ng sining at kultura. 3 sa pinakamalaking teatro sa buong Maynila ang dating nakatirik dito. Ang Capitol Theater, ang Lyric Theater, at ang Salon de Pretiera na pininiwala ang kauna-unahang teatro sa Maynila. Pero noon yun, wala na raw kasi sa moda ang mga entablado. Pictures are given already to the Ang ama ni Francisco Nakpil na si Juan, ang arkitekto ng Capitol Theater. Para raw binura ang isa sa mga obra ng kanyang ama nang buwagin ang teatro. because of the destruction that was done by the continuous bombardment by both Japanese and American forces. Well, of course. So not all, the other buildings that were designed, that he designed, were all destroyed. Not only Capitol. Ang Lyric Theater naman, di rin nakaligtas sa takbo ng pagbabago. Isa na itong department store. At tila naglahong walang bakas ang Salon de Pretiera. Ni walang makapagsabi kung saan ito nakatirik noon. Nakilala ang Metropolitan Theater sa kanyang katanyagan. Taglay ang magarbong looban nito. Bagay para ideklara ito bilang national landmark. Pero sa paglipas ng panahon, tila naglaho na rin ang dating kagandahan nito. Kamakailan lang ay kinondena na ito ng Manila government. Sira-sira na ang ilang pader. Tila isang kalawang na lang raw ang di pumipirma, kaya hindi pa ito tuluyang gumuguho. Sunog siya, oh. It will take 200 million pesos para i-restore yung Metropolitan Theater. Ang GSIS ang nag-aalaga nito nung panahon ni dating unang ginang Imelda Marcos. Nagtataka nga ako, bakit nga yung ating mga local government officials, sila pa nga ang, para pang hindi nila nalalaman na importante pala ito. Ang Cultural Center of the Philippines, bagamat napakikinabangan pa, may problema na rin. Truth is, 35-year-old na yung building, ang dami ng sira. Pipelines, etc. In fact, yung facade namin, hindi ko alam kung nakita nyo, na meron ng nalalaglag na marble slabs dun sa harapan. And repairing that would, I think, entail about 4 million, yung pagpalit lang ng slabs na yon. Hindi pa namin magawa dahil kulang na nga ng pera. Wala namang masama kung makipagsabayan ang Pilipinas sa agos ng pagbabago. Sino nga naman ang gusto magpahuli sa mundo? Pero dapat ba maging kapalit nito ang kasaysayan ng ating lahi at ugat ng ating tunay na pagkatao? Ako si Hannah Joseba at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.